Ang pag-usapan po natin ngayon dito sa ating puntahan, puntahan dito sa tanggapan ni Mayor, may dalawang magkasunod na linggo na umattend po si Mayor Carlo ng mga training pagsasanay. Isa po sa kasama niyo, Mayor, si Doc Kevin. So siguro unahin muna po natin yung training po sa PMNP. Siguro, naibalita naman na natin na umattend kayo ng seminar. Pero gaano po ba kaimportante itong training na to para sa sektor po ng kalusugan at nutrisyon ng kababayan po natin? Ako muna? Opo, kayo Sige. po muna, Mayor. Magkakape muna ako nito. Opo. Mamaya po si Doc Kevin. Sagot. Siguro hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ang Tagkaway na isa sa mga beneficiaryo ng Philippine Multisectoral Nutrition Project. Ito ay isang World Bank funded project para sa mga piling bayan sa ating bansa. At bilang isa sa mga beneficiaryo, isang requirement, yung pagkakapacitate o pagbibigay ng training, lalong-lalo na sa municipal mayor at sa municipal health officer. Of course, nauna na yung sa municipal nutrition action officer upang mas maayos na maisagawa itong programa. Yung training ay 5 days at hindi to seminar na basta ka nakatingin lamang o nakikinig lamang. May mga evaluation, may pre-test at may post-test at talagang training siya in the sense na may mga activities na kailangan mong i-comply, no? So sa loob ng 5 araw ay masaya dahil marami akong natutunan, no? Hindi lamang sa sitwasyon ng nutrisyon sa ating bansa, kundi pati kung papaano ganito kahirap at ano yung mga kinakailangan natin para i-approach itong problema ng malnutrisyon sa ating bansa. Opo, pwede rin siguro po natin i-share sa mga kabayan natin. Doc Kevin, sa perspective niyo po sa sektor ng health natin, sasabihin siguro ng iba, although ito ay ini-implement sa buong Pilipinas, na ang concern nito ay kayo mismo, yung mga nasa medical doctors, yung RH natin, gaano ba kaimportante yung katulad ng kay Mayor na uma-attend siya mismo doon sa gantong mga patawag, no? Training para doon sa implementation niya. Gaano siya kaimportante para sa inyo? O gaano siya nakakatulong para maging successful niya? Papayaramin kita ng mahiwagang buto. Okay. So, akin, sa perspective ko, as a public health practitioner, ito nga yung lagi namin pinag-uusapan ni Mayor. Na when it comes to health, when it comes to nutrition, kailangan kasi systems-based approach tayo. Actually, nga yung nakakatawa kasi karamihan ng mga diniscuss doon sa diniscuss sa nutrition leadership and governance training is kung ano din yung diniscuss nung ni Mayor, nung Mayor's Forum. Kasi if everyone can remember, nung I think June, or it was around June, na naimbitahan si Mayor na magsalita in behalf of the Luzon Mayors para dun sa Mayor's Forum ng PMNP. And yun nga yung lagi namin sinasabi na kami sa health, for example, ang kaya lang talaga namin punan dyan, kaya namin pag-focusan will be service delivery, yung pagbibigay ng serbisyo. Pero para umarangkada yung health at yung nutrition, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala kung gaano kahalaga yung governance. Kasi yun din yung basically summary ng buong training na kahit paanong mangyari, basta maayos ang nutrition governance, tatakbo yung programa. Kaya dapat malagpasan ng isang bayan yung mga problema sa malnutrition, even sa kalusugan, kung ang governance ay nandun. So, very important na yung mga local leaders natin, katulad ng mga local chief executives natin, ay natitrain din. Kasi hindi naman pwede. Iba yung nandun mismo sa training, alam mismo ng mayor, yung pamamaraan ng pamamalakad when it comes to nutrition. Kasi katulad nga nung sinasabi namin sa bridging leadership approach, nagsisimula yan sa ownership. And pag ang local chief executive mo, wala siyang ownership ng problema, hindi uusad yung problema. Yung programa, sorry. Yeah. Pagdating dun sa implementation, dahil kayo naman yung nakakakita,
kumusta ba po yung response ng mga LCS po natin? Pero siguro, particularly dito sa atin, kasi baka napapansin mga kabayan natin, very active si Mayor. Kumusta ba yun? Bakit parang lagi tayong nai-invite? Bakit lagi tayong naanyayahan? Then yung pag-implement ng programa, bakit parang lagi na una sa Tagkawayan? So ano yung mga factors na tinitingnan natin dito? Siguro no, yung one of the reasons bakit lagi tayo nauuna is nag-start tayo, nag-build tayo no ng pagdating sa health, systems-based approach. Yun na yung ganun natin dinidesign yung programa natin. And pag naka-systems-based approach ka na kasi, ang dali nang pumasok ng mga gustong mag-fund ng mga projects kasi alam nila kung saan na sila papasok. Ang dali nilang ma-identify yung position nila when it comes to sa local health system ng Tagkawayan. So for example, meron tayong naka-set na tayo for governance, human resource, information system, service delivery. Sila, mag-aano na lang sila, lalapit sila sa atin, sasabihin nila, Dok, kaya po namin kayo tignan sa specific na building block na to. Papasok na sila doon. That's why, I think, isa yun sa mga advantage kung bakit gustong-gusto tayo ng mga nape-prefer tayo na bigyan ng mga pilot programs ng DOH at ng iba't iba pang external agencies. Okay. Si Mayor naman, kasi si Mayor ay engineer. Pero dahil pinag-uusapan yung nutrition, yung sa health natin, kahit yung sa vaccination, siya din, involved din siya masyado. Hindi po ba kayo, Mayor, na hirapan? Or ano po ba yung, sabi nga natin, pinanggagalingan nyo? Bakit po ganun din kayo ka-attach dito sa program na to pagdating sa health and nutrition ng mga kababayan po natin? Siguro specifically sa nutrition, ano, yung yung impact sa akin ng problema, no, yung impact sa akin ng problema. Bagamat bata pa ako, marami ng nutrition program, mga feeding program, Nutriban, etc. Pero nakapanlumo na bakit hanggang ngayon may problema pa rin. Parang hindi pa rin naintindihan ng marami sa ating mga kababayan itong kaakibat nito, no, na kapag malnourished ang isang bata, pwede itong magresulta ng pagkabansot, magresulta ng kakulangan sa pag-develop ng kakayahang umintindi sa pag-aaral, no? Pwede itong sa madaling salita, pag malnourished ang bata, hindi mo siya maasahang magiging malusog at nakaka-contribute sa lipunan, sa lipunan. At parati na sinasabi, yung nutrition ay epekto ng kahirapan, no? Kaya nagkakaroon ng malnutrition dahil sa kahirapan. Kaya lang, kung lalaki yung isang bata na malnourished, stunted, etc., hindi siya makakawala doon sa siklo ng kahirapan. So, tuloy-tuloy ang mangyayari dito. Ganon yung nangyayari siguro sa Pilipinas dahil hindi natin address yung problema. Yung nutrition breeds malnutrition breeds poverty, but poverty also breeds malnutrition. So, tuloy-tuloy na yung problema. So, naniniwala ko na dapat maputol ito. So, kung ang tanong mo ay bakit ganito ako ka-determinado, ramdam ko, naintindihan ko yung problema na kailangang gumawa tayo ng paraan na maputol ito at ito yung isang paraan para kumawala sa kahirapan ng ating mga kababayan. So, hindi lang ito question ng health. Question ito ng poverty alleviation, question ito ng service delivery natin, hindi lamang sa health, kundi pati sa ating social services. Question ito sa agriculture, di ba? Paano natin ma-design yung ating agricultural program para makatulong sa nutrition ng ating mga kababayan. Question din ng education, di ba? Paano natin mababago yung kultura, no? Yung kaisipan ng mga kababayan natin na dapat natin itong i-address para
makawala sa kahirapan ng ating mga kababayan? Opo, siguro kaya pareho po ninyo pwedeng sagutin dahil kabisado niyo pareho. Nung nag-start po tayo, nasaan tayo sa aspeto ng malnutrition, tapos siyempre, maikli pa lang na panahon natin ini-implement, pero asa na ba tayo ngayon? And then, paano natin siguro sinisiguro, no, na magdidire-diretso siya, magtutuloy-tuloy siya sa darating pang panahon. Siguro ako na lang muna. So, kung tatanungin ako, no, nasan tayo ng malnutrition? I think naging focus namin yun after ng pandemic. Kasi, syempre, ang dami mga programa natigil. But when we started investigating after the pandemic, yung data natin doon sa pagkabansot, sobrang taas. As in like 22-24%. Pero right now, we're already at 9%. So, kung dati, ang interpretation ng 22 to 24 is a very high public health significance, public health concern, ngayon nasa low na siya. Ganon din yung sa underweight natin, sa wasting natin, nasa very low public health significance na siya. So, inuunti-unti, pero I think katulad yan lagi sinasabi ni Gov, malayo pa pero malayo na. And I think naman, yun yung magiging direction naman kasi natin doon is paano i-sustain. Ngayon, hopefully, if magkaroon ulit ng grant, dadating yung grant, magde-design na tayo ng mga programa to sustain yung gains natin dun sa PMNP. And yun din yung gusto nating ma-develop, no? Kasi, fortunately, medyo blessed tayo ngayong mga panahon to, no? Gusto na rin namin i-bridge yung gap ng literacy. Yung mga gap sa literacy. Kasi isa sa predictors nga natin sa literacy, no, would be yung childhood malnutrition. And sinisimulan na po natin through our health promotion grant na yung mga materials na binibili natin would hindi lang siya makakatulong para sa pag-address ng malnutrition, pero magagamit din siya para mapataas yung literacy ng mga kabataan natin. Especially yung mga cohort natin, yung mga 6 to 59 months. Yun yung nagiging natin ngayon, in-envision natin na mangyayari with the Philippine Multisectoral Nutrition Project. Si Mayor, baka may dadagdag po kayo. Magbigay ako doon kay Doc Kevin, no? At doon sa tanong mo, paano natin i-sustain? Pag sinabi kong i-sustain kasi ito, dalawang bagay. Una, yung pag-sustain yung sinimula natin na pag-aalaga sa childbearing age, mga babaeng, bago pala magbuntis, habang nagbubuntis, kapag nakapanganak, at yung first 1,000 days nung baby. Dahil yun daw yung golden period. Kailangan maayos yung nutrition niya doon sa panahon yun para at least yung chance niyang maging malnourished ay mas mababa. So, kung nakagawa natin itong last 2 years ago, 1 year ago, ngayon, at sa mga susunod pang araw, sana at habang may PMNP, no? Sana magkaroon ng pagpapatuloy ito, no? Paano pag wala na yung PMNP? Kaya bang isusustain ba ng LGU? Magtatapos ang termino ko ngayong 2028. So, sana masustain ito ng pamahalang bayan ng Tagkawayan, no? Yung pag-aalaga mula childbearing age hanggang first 1,000 days ng bata. Pero ganoon din, yung gusto ko rin tingnan na dapat i-sustain natin yung pagkatapos ng first 1,000 days. Dahil kailangan pa rin gabayan yung mga naalagaan natin, di ba? 1,000 days, mga 3 years, papasok niyan sa ECCD, di ba? So dapat meron ding nakaakibat na programa doon para maalagaan sila, may angat, no? Para lahat ng dadaan sa ECCD natin ay marunong ang bumasa kaagad, di ba? Hindi katulad ngayon na may problema tayo. Kailangan pa natin magkaroon intervention sa basa program, di ba? So kailangan maalagaan natin at least sa bahagi ng LGU, at least yung edad ng ECCD lamang. At hopefully, may turnover natin ito ng maayos sa DepEd kapag nag-grade 1 sila at hanggang grade 12, no? At hopefully din maayos yung nutrition project component, no, sa DepEd sa bahagi na yan. So basically, dalawang
dalawang paraan para ma-sustain ito. Ituloy yung ginagawa natin sa first 1,000 days plus yung prenatal at ma-sustain yung pagtulong doon sa mga kabataan after yung first 1,000 days na ito. Gusto kong ipagmalaki no, na doon sa mga halos less than 20 naman na mayors na nagsimula nung training na ito. No? Mga more than 10 naman kami, less than 20, dito sa lalawigan ng Quezon. No? Tsaka yung may score pala, Mayor. Yung kinikwento nyo nung sa meeting ng mga kapital, yung nasa 96% na rating ng Tagkawayan. Saan nga pa itong yun yung assessment ng PMNP for tranche 2. Hopefully, masustain siya sa external verification. Kasi yun yung magde-determine kung magkano yung matatanggap natin para dun sa second tranche nila. Yun, siguro parang ending note natin dun sa topic ng nutrition. Bakit magaling yung Tagkawayan din sa implementation? Yun, siguro, pinakamaganda. I think, hindi. Para sa akin kasi, no, nag-start kasi tayo ng ng very structured. Kinilan, I think, ang daming tumulong. Ang daming nagtrabaho para sa project na to na ako sobrang na-appreciate ko, no, na hindi rin naman kasi mahirap mag-implement ng program dito sa Tagkawayan, based sa experience ko. Also, yung mga staff natin, ang naging gap kasi dyan, ang labanan dyan, yung tao. And nag-invest tayo sa human capital for nutrition. Okay. Mag-hire tayo ng additional tao na mag-implement. Nag-train tayo ng mga existing natin ng mga staff para mas ma-implement nila ng maayos. And also, maganda kasi yung financial oversight. Na sigurado na na-track yung pondo, na walang nasasayang. Actually, isa yun sa mga dahilan kung bakit na-appreciate tayo ng PMNP na ang ganda ng mga financial statements natin, hindi tayo nahuli mag-submit ng reports. So, susi din yun, hindi lang sa implementation, hindi lang sa mga PPAs natin, pati yung finances natin, maganda yung standing. Kaya ang bilis natin nung mag-implement, lagi din tayong nasasayit ng PMNP. So with that, kudos sa ating MNOW team, no? Sa pamumuno ni Ivan siyempre at ng anim pa niyang kasama. O, dati nun, nagsimula yung MNOW. Dalawa lang. Tapos lang siya. Basta parang in-appoint na, sige, MNOW ka. Galing siyang sanitation, di ba? At siyempre, kudos din sa ating accounting office kay Judy at mga kasama niya. There was a time na yung first tranche, tayo lang yung nakakatakbo eh. Yes. Dahil yung iba takot. Pero yung ating accounting office, si Judith, sabi niya, pwede yan Mayor, pwede yan Doc Kevin. At siyempre, kudos din kay Doc Kevin bilang MXO dahil siya talaga yung point person dito sa nutrition program ng Bayan ng Tagkawayan. Mga kababayan, tara! At kilalanin natin ang mga opisinang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Consultation. This service caters to the primary health needs of our constituents. Drug dispensing. Service caters to the need of the community to avail medicine for various health-related concerns without the need to spend too much, provided that a prescription is presented. Expanded program on immunization. This is one of the core programs of the Department of Health under the Maternal and Child Care, giving free vaccines for all the different childhood diseases to the susceptible populace. Family Planning Services. Family planning is one of the featured programs in the Department of Health Reform Agenda in conjunction with the country's Millennium Goal. Hence, we
we offer regular family planning services for the purpose of birth spacing and responsible parenthood. Prenatal services. We offer prenatal check-up to expectant and would-be mothers in our community to be able to achieve a zero maternal mortality rate and to make sure that every delivery is a safe delivery. Delivery and postpartum services. This service offers easily accessible delivery facility to pregnant mothers through offices lying in clinic. TB program. This program caters to the so-called TB symptomatic, meaning patients having a chronic cough of more than 2 weeks or coughing out blood, afternoon low-grade fever, body weakness, and sudden loss of weight for the last 6 months. HIV counseling and testing. This program provides awareness and brings clarification to the common misconceptions about HIV. Laboratory examination. This service caters laboratory examination such as complete blood count, urinalysis, fecalysis, and sputum examination. Medical certificate. This service provides easily accessible and accurate issuance of medical certificate upon the request of the client. Sanitary permit and health certificate. In accordance to our implementing rules and regulations of Chapter 3 Food Establishment of the Code of Sanitation of the Philippines, no person shall be allowed to engage in any food-related establishment without securing sanitary permit, and all other individuals involved in food preparation and handling are required to secure health certificate. Surveillance. Monitors and clarifies the epidemiology of health problems, guiding priority setting, planning, and evaluation of public health policy and strategies. It includes contact trace, misting, and monitoring. Dental services. This provides affordable dental service needs to the community like tooth extraction or oral prophylaxis. Nutrition. This program caters to barangays' awareness of the importance of nutrition to children, elderly, and pregnant mother. Pre-marriage counseling. The office provides pre-marriage counseling to would-be couples to help and assist them in preparation of their marriage. Anti-rabies vaccination. This program aims to prevent and control rabies infection by providing and promoting accessible vaccines along with rabies education and awareness to the public. Ambulance. Medically equipped vehicle used to transport patients to treatment facilities such as hospitals.
diretso po tayo. Yung kanina, yung sa nutrition, yung unang, parang September 29 to October 3 yung unang week nyo. Yung second week nyo ay October 6 to 10. Tama ba? Yes. Yun naman po yung sa ICS level 4. So, lagi na nakikita ng mga kababayan namin na natin pala. Bakit inangkin ko lang yung mga kababayan? Yung mga kababayan natin sa Tagkawayan, parang lagi may training yung mga taga-munisipyo, sa mayor, tungkol sa ICS. So, na-explain na natin yan kung ano yung ICS. Pero itong level 4 na inattendan po ni Mayor, si Doc Kevin, tsaka si Ma'am Bill from MDRR. So ano naman po itong level 4 na to at gano'n naman siya ka-importante sa atin pagdating sa disaster response and siguro sa management natin. Siguro si Mayor muna kasi si Mayor yung ito po para dun sa yung public release natin. Kasi tinawagan ko, kinonfirm ko ulit kasi ang headline natin ay Mayor Eliazar, isa sa mga pinakaunang nakatapos ng ICS Level 4 na mayor ng Pilipinas. Kasi pang ilan ba talaga sila? So sabi ng taga-probinsya, talagang sila Una. pala talaga yung Kami pa una. lang. Dadalawa pa lang kami. Dalawa pa lang talaga sila. Si Mayor Orla ng Dolores. So ano po yung ICS Level 4? Gano'n siya importante para sa atin? Ang title actually ng level 4 ay All Hazards Incident Management Team Training, no? So sa pangalan pa lang, ibig sabihin nun, lahat ng posibleng sitwasyon ay dapat ay trained ka na pamahalaan. Balik tayo ng konti. Ano ba yung ICS? Ito ay isang sistema, no, kung paano magpapamahalaan ng isang situation, isang incident, isang disaster halimbawa, or isang planned event, isang ng sistematiko, no, na ito ay ginagamit hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig, at isang proven na paraan para pamahalaan ang isang incident nga, no? So 4 na levels ito. Level 1 yung basic, level 2 ay integrated planning. Level 3 ay position course. Pero ito yung pinaka nagtatahi ng lahat. Nung pinag-aralan mula basic at trabaho ng iba't ibang positions, ito ngayon yung nagtatahi ng lahat. Kung saan bahagi ng trading, yung pagbibigay ng iba't ibang scenario. No, pagplanuhan yung isang flood event, pagplanuhan yung isang disaster na nababago, no, biglang ops, kayo ay bagyo, biglang magpapalit kayo, lilipat kayo sa landslide. Landslide scenario. So mag-iiba ang may proper turnover, palitan kayo ng dokumento, pamalaan niyo tong isang landslide scenario na habang pinapamalaan nyo, ang daming mga parang mga inserts na habang ginagawa nyo yan, bilang may tatawag sa inyo na may sunog sa biglang may darating na sa madaling salita, training siya talaga, no? The pinakamalapit na pinakamalapit sa katotohanan, ika nga na training. Na gine-gradean din kayo, no? Opo. Gine-gradean yung inyong performance sa training at may exam din naman, no? At para sa akin napakagandang karanasan, no? Nung una nga parang ayoko pa parang sabi ko, ba't ba ako magpapakapagod? Ako naman ay mayor, hindi naman ako duty sa IMT, sa Incident Management Team. Pero napakagandang karanasan at siguro i-recommend ko sa ibang mga mayors at sa lahat ng department heads yung mga nakatapos ng level 3 na kumuha ng level 4. Anong masasabi mo, Doc Kevin? Si Mayor kasi, di ba, most likely pag may, wag naman sana ako, kung planned events yan, kung mayroon bagyo na hindi naman talaga natin naiwasan, RO siya. So, Responsible official. Dito pero yun ang na-realize ko, dito sa Tagkawayan. Opo. Pero kapag halimbawa, nagkaroon ng isang malakihang disaster sa lalawigan ng Quezon o sa Manila, pwede pa rin akong magtrabaho. Hindi bilang responsible officer dahil merong responsible officer doon sa incident na yun, pwede akong mag-staff. Pwede akong mag-planning, mag-operations, mag-logistics, etc. Kung RO si Mayor sa Tagkawayan tapos doon sa ibang kung sakali, wag naman sana
kailangan sa ibang lugar, pwede mag-staff. Si Doc Kevin naman, pag sa Tagkawayan, ano yung naisip mo, na-realize mo na gusto mong gagampanan doon sa IMT? I think, to follow lang yung, to support yung sinabi ni Mayor na, kasi diba, ang ICS kasi, it's an international standard of how, kung paano tayo dapat rumusponde sa organization. Preparation kasi siya ng organization. And one of the reasons bakit pumapalpak ang isang response sa mga hazards yan ay dahil hindi organized yung organization. And yun nga, since level 4 kami ni Mayor, in fairness, we are being held at a high standard na if ever man may mangyari, pwede kami ma-pull out and to fulfill certain functions within the organization. Katulad nga nung hindi namin alam kung magkakatotoo na, for example, a planned event like ASEAN next year, kasi parts of the ASEAN would be held sa Calabarzon. Pwede kaming ma-pull out ni Mayor noon. Pwede kami mag-manage. Pero, ano lang naman yun, at least kasi, nung sinabi sa amin yun ng mga kadre, it just means na capacitated na kami enough to handle those types of situation. Sa akin naman, as an MHO, sabi ko nga din, yung naisip ko na, kung sila Mayor yung kauna-una mga Mayor na train sa ICS, sabi ko, bakit MHO? Wala atong nag-train ng ICS. Kasi pagdating ko na parang ako lang MHO. Tapos For all you know, baka ikaw yung una. Hindi ko lang tinanong Mayor. Kasi tinatanong ko yung mga ibang MHO. Parang hanggang level 1 lang sila. So, pero kasi ako, supposedly yung mga MHOs din, since nasa response cluster sila, hindi na sila hindi na nila gusto mag-train, nagkaka-interest sa training. Pero at least kasi ako, it's a very important realization na kailangan kasi na tayo as an organization, staff tayo. Sanay tayo na pag may disaster, MDR. Pero what happens pag may nangyari sa MDR? Kulang na ng tao. Kailangan laging ready ang organization na may magsa-step up at yung tao magsa-step up na yun ay trained enough, capacitated enough to fulfill certain functions. Kaya for me, napakagandang opportunity na nabigay sa akin makapag-train sa ICS. Kahit yung mga nasa health, hindi naman yung priority sa ICS. Pero ako nakaabot ako ng level 4. Nakakatawa nga yun kasi sa totoo lang, ang bigat ng ICS nung ladderized sa training program, level 1 pa lang, sabi ko, buti na lang MHO ako. Hindi ko kailangan pagdaanan tong 4 na level na to. That was a year ago. Pero ngayon, hindi ko na ako level 4 trained na ako. And I really appreciate yung pagkakataon na makapagsanay. Kasi ang dami kong natutunan and mas confident na ako mag-handle ng mga events ngayon. So, dahil nga very important yung training para sa inyo, dito sa atin, tatlo pa lang po kayo. Yun pong pag-cascade siguro, kasi binabanggit ni Mayor, na makascade natin siya. Dahil ang problema, yung mga nasa municipal level, yung trained natin. So, binabanggit kanina na kaya mapalpak yung response minsan dahil sa hindi organisado, para bang sa isang, yung two-way radio, magkakaiba ng channel. So, dito sa ICS, iniisa lang natin yung channel, iisa yung tono ng response natin. So, ano po ba yung plano natin pagdating doon sa mga barangay natin? Well, I understand na nasimulan na natin na bigyan din ng parang basic training yung mga barangay officials natin. So, saan papunta po yung training natin sa kanila? Una, bago ko sagutin yan, gusto ko lang linawin na kahit nag-graduate na kami ng level 4, by the way, kasama namin si Lynn Abrenica ng MDR, hindi pa rin kami pwede magturo. Hindi pa rin. Okay. May isa pang training for instructors, TFI. Kapag isa pa lang sa Tagkawayan ang nakatapos ng training for instructors, si Bayani. Pero si Bayani ay ang tawag dito, graduate na siya, pero kailangan pa niyang mag-shadowing, ang tawag doon ay shadowing ng 3 beses bago siya makapagturo. No? So, sa madaling salita, wala pang, kung ang ICS training ang pag-usapan natin, at kung sasabihin natin ang gusto natin ay accredited, yung may certificate, wala pang kakayanan ang bayan ng Tagkawayan na magsagawa. Okay. Tanging Office of Civil Defense pa lamang ang pwede. No? Pero, pwede tayong magsagawa ng unofficial. No? Parang pag-re-echo po, Mayor. Re-echo. Pwede kami magturo. At ang plano talaga natin, lalong-lalo na ngayon, no? Nagkakausuhan ng lindol. No? Nag-usap nga kami ni Bayani kahapon sa kanina. No? So, sisimula na yung cascading. Kanina nga palang umaga rin, nagpatawag si Governor Dr. Helen Tan ng
PDRRMC meeting at diniscuss ngayon yung paghahandang dapat gawin ng bawat bayan sa lalawigan ng Quezon. At actually, parang kinalimutan ko kanina dahil doon ko lang na-realize kung gaano karaming fault line pala yung dumadaan sa lalawigan ng Quezon. Isa nga dito, yung napakalapit sa atin ay yung Ginyangan Fault. Akala ko yung Ginyangan Fault ay isang maikling fault lang, no? Ever since. Pero, yung pala, kadugsong siya nung Philippine Fault na kadugsong nung East Valley Fault. West Valley Fault. West Valley Fault. So magkakalinya yun. At nung pinakita yung history ng mga lindol sa lalawigan ng Quezon, naalala ko yun, 1973 or 1974, talagang may malakas na rin doon nangyari at 7.4 pala yun. Ang nag-generate ay Ginyangan ay ang sabi doon ay dalawa yung tawag Ragay Gold Fault at Ginyangan Fault, pero isang siya, isang linya siya. So kaya mag-generate nung fault na just 10 kilometers away from us ng more than magnitude 7 na earthquake. So mas lalong naging sabi ko nga kinilabutan ako dahil ready ba tayo, no? Baka bagamat hindi yung hazard sa atin siguro hindi ganun karami dahil wala tayong mataas na buildings, di ba? Pero tanong natin, ano ba yung kondisyon ng mga buildings natin? Kahit ba yan ay 2-story o 1-story lang, kaya ba niya? Yung sa dami ng school natin na 19 kopong-kopong pa nung ginawa. Kaya ba? Lalo na kung kasabay ng bagyo, kung saan malambot ang lupa, kapag nagkaroon ng ganun kalakas na lindol, kakayanin bang mag-hold ng lupa at hindi magkaka-landslide, no? Mga ganung bagay na mukhang isa na namang challenge sa atin na kailangan nating paghandaan. Kasi po sa tinagal-tagal mayor, mula 2019, na ang experience natin palagi, puro typhoon lang yung na-experience natin. Baka, gano'n. Yung mga road crash incidents, gano'n lang yung na-experience parang natin. doon tayo nasanay rumisponde. Pero itong earthquake na nangyayari, parang napapagitnaan na tayo. And yun nga ang pinakamahirap sa earthquake po, di ba? Alam mo, bigla naisip ko kanina, kung mag-earthquake na gano'n, pag nasira ang mga tulay, yung access, paano ka pupuntang Rizal, paano ka pupuntang Santa Cilia. Well, at least merong highway, di ba? Pero, ibig sabihin mo, paano pag nasira yung tulay sa San Jose, ikot na naman doon sa kabila. So yung mga ganong senaryo na kailangan tingnan mabuti sa ngayon. At kung hindi man, halimbawa, ipag-adya tayo ng Diyos na hindi tayo tamaan, kung meron tayong kalapit-bayan na tatamaan ng grabe, ay paano naman tayo mag-respond rin para tulungan sila. So, yun po, Mayor, kanina, yung PDRRMC, yung pinakahuli pong meeting. So, ano po yung pinakang gist po na naging usapan po with the governor tsaka po ng mga mayors at iba pang agency po ng gobyerno? Basically, several things. Una ay awareness. Dahil katulad ko, marami sa mga members ng PDRRMC na nagulat doon sa information na ibinaba. No? Nakalinya talaga. Ang Alabat Island pala ay napapagitan ng dalawang fault line. Di ba? Nag-generate ng 7+ magnitude sa Atimonan, General Nakar, etc. So lahat ay, Bundok Peninsula meron din. So lahat ay halos lahat ng bayan ay may panganib, no? ng earthquake. So una, information dissemination para sa lahat. Pangalawa, preparation. Yung earthquake drills natin, bagamat ang munisipyo ay quarterly, may earthquake drills tayo, pero sapat ba yun? Lalo na ngayon. Ang mga school ba ay gumagawa nun? Di ba? Ready ba yung mga tao? Ang poblasyon ba? May identified ba kung saan mag-ipon-ipon kung sakali magkaroon ng earthquake? Magka-identify dapat ng open area na bababaan ng particular, kailangan i-segment, etc. Preparation din yung pagtingin sa mga
structures yung kondisyon ng mga structure sa atin, no? Alam nyo, yung nangyari sa Cebu, sa Davao, ang tinitingnan ko parati ay yung mga nangyayari sa eskwelahan, no? Na kung gaano, ano yung reaction ng mga bata, paano sila nag-react, paano sila, ayokong ma-caught off guard tayo, no? Doon sa bagay niyo. But ano rin ni Governor. So dapat maging ready tayo, magkaroon ng drills, earthquake drills, at yun yung gagawin natin. Mag-schedule tayo ng meeting ng MDRRMC meeting soon as possible time, para ito iplanuhin at ilatag yung paghahanda na gagawin natin para sa bayan ng Tagkawayan. And ano po parang bago tayo sumalang mayor dito sa kwentuhan natin yung ating DRRM officer at saka yung kanyang kasama na parang nakipag-coordinate na kaagad po sa ilan pong mga eskwelahan natin para makita kung ano yung mga pwede pang gawin na preparedness nga dito po sa nangyayari. Mga pagyanig sa ibang mga lugar. Paano ba sabihin? Ang sitwasyon kasi po ay halos buong Pilipinas yung nag-shake sa panahon yan. Kaya yung ating mga kababayan, hindi naman tayo sasabi maganda pagkakataon, Mayor, no? Pero dapat i-capitalize natin itong nangyayari ngayon na yung awareness maipalaganap sa mga kababayan natin. At tayo din bilang mga nasa gobyerno siguro, paano natin ito din gagamitin para mas maging effective yung ating mga hakbang. Yes. Di ba, Doc Kevin? Tama yan? Tama ba yun? Hindi ka ba na Wala ka may dadagdag na... Wala ka ba idadagdag doon? Kasi pag pinanood mo yung mga videos, di ba, makikita mo kung ano yung pinakang nangyayaring actual. Tulad nung 6 point something doon sa Cebu, sa Davao, yung meron din sa may Baguio. Yung kumakalat kasi, ang ano ngayon sa atin, sa social media, kumakalat yung naging reaction. Nakikita natin kung paano nagre-react yung mga tao. So anong assessment mo na pwede siguro natin i-improve at paano natin ito ibababa doon sa mga kabaranggayan natin? So, ang nagiging problema kasi natin ngayon, no, nakikita ko din sa balita, for sa side naman ng health, no, is yung level ng anxiety ng mga tao. Especially nung I think sa Cebu nangyari, no, yun na isang family daw, is nag-a-attempt, after nung nangyari, nag-a-attempt ng suicide. There was a case in Cebu. Hindi ko lang maalala kung saan lugar naman, parang nagkaroon ng aftershocks. And yung mga estudyante, ay parang nasugod sa hospital just because they're having anxiety attacks. Sa amin naman sa health, no, naka-quad-cluster response naman kami when it comes to disaster. So meron kaming medical response, mental health, and psychosocial services, nutrition and emergencies, and WASH. So kami naman, part ng tinatawag ng Green H naman sa amin, nagkakaroon tayo currently ng capacity building. For mental health, next week may gaganapin na mental health and psychosocial services training with the Provincial Health Office to train yung mga natin, yung mga would-be disaster responders natin. Pero again, sa akin din kasi, nakaka-anxiety, yes. Kasi nakakatakot naman talaga yung mga nangyayari sa atin. Pero maging mapanuri din tayo. Ay nakita ko ng maraming videos online, no, na mukhang AI generated, na nag-generate pa ng unnecessary na fear. Maging naman tayo, maging compassionate tayo sa mga kababayan natin na not just for the hits, na magpapakalat na lang tayo ng mga nakakatakot na AI videos, magpakalat tayo ng mensahe ng preparation, kasi yun yung very important. And also, this is the right time para magkabuklod-buklod yung mga Pilipino, especially in this very divisive time. Tsaka dadagdag din siguro ng mga isipin ng kabayan natin sa takot, yung mga nababasa din nila, napapanood na hindi tamang informasyon, the accurate information. So, ang panawagan siguro natin sa mga kabayan natin, kumuha ng informasyon sa mga legitimate sources lamang. Yes. No? Lalo na pagdating sa yung pagyanig, ang daming predictions. No? Pero pakinggan siguro natin kung ano yung sinasabi ng siya. Kasi ang gobyerno, ang desisyon natin at ang hakbang natin, nakadepende sa siya.
Meron siguro pwede rin natin pasadahan kasi yung ang tanong ng mga kabayan natin, may mga ibang lugar na nagdeklara ng suspension ng mga face-to-face classes dahil doon sa pangamba dito sa pagyanig. Pero ang atin pong governor naman, mayor, ay naglabas na po ng statement. Ipapalabas po natin after po ng gap nitong usapan namin. Papanoorin ng ating mga kabayan kung ano yung direktiba galing po sa ating minamahal na governor, Dr. Herita. Siguro paalala lang, dagdag na paalala sa mga kabayan natin sa gitna nitong mga nararanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Pero syempre tayo din, dahil kahit hindi pa natin nararanasan, yun nga, naghahanda tayo at kailangan handa din tayo. Katulad ng sinabi ni Mayor sa kanyang statement ay, una, hindi masama ang maging prepared, and then ang kaligtasan natin, responsibilidad nating lahat. Mayor, baka may idadagdag po kayo. Una, isipin natin mga kababayan, no, tungkol dito sa lindol. Ang sinasabi ng scientista, ito yung totoo, ito yung paniwalaan natin, no? Wala makakapag-predict. Wala makakapagsabi kung kailan lindol. So, ibig sabihin nun, hindi ko po rin sabihin na gagalaw ang ganyang unfold, no? At kung gagalaw man kung kailan, wala makakapagsasabi nun. Pero dahil nga, tama ka rin, DJ Red, no? Dahil ang dami natin naririnig na balita tungkol sa sunod-sunod na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Ang punto lamang ay dapat magising tayo na dapat handa tayo kung ito ay mangyayari. Hindi natin sinasabi at hindi natin hihiling na ito ay mangyari, no? Pero dapat na ay nakahanda tayo. Katulad nung nakaraang bagyo, nung bagyong Ompong, di ba? Ready tayo. Mga tao natin, goods natin naka-preposition, pero umiwas yung bagyo sa Tagkawayan. Sabi ng iba, handa pa tayo, hindi naman pala sa atin dadaan. Mali. Anong gusto nyo? Sa atin dumaan yung bagyo? Mas maganda na hindi dumaan sa atin yung bagyo pero nakahanda tayo. Kaysa dumaan sa atin yung bagyo na hindi tayo nakahanda. Maring magastos, mapagod, no? Naglaan tayo ng pondo, naglaan tayo ng oras, napuya tayo sa paghanda, pero mas mabuti na yung nakahanda tayo kaysa hindi. So, thank you, Mayor, and thank you, Doc. Siguro para lang tapusin yung ating puntahan dun sa lindol, yun nga po, ang takeaway ko naman ay magkaroon na siguro tayo, sabihin natin, ng kasanayan pagdating sa pagresponde sa bagyo at iba pang insidente na naranasan ng mga nakarang taon. Pero yung sa bagyo, magle-level up. Mayor, yun yung aasahan natin. Magle-level up yung LGU Tagkawayan pagdating sa preparedness kung paano re-respondehan kung sakali, wag naman sana na magkaroon ng lindol na malapit na makaka-apekto sa atin. So, yun po. Ang isa pong naidulog sa ating hapag ngayong episode na to, Mayor, meron pong mga parang ilang grupo na nabanggit po ng ating Office of the Municipal Agriculturist na para bang nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Pagdating naman, Mayor, dito sa African Swine Fever na nakaka-apekto naman doon sa ating mga local hog production sa Tagkawayan. So baka mayroon po kayong gustong iparating sa mga kababayan natin at gustong linawin din tungkol dito. Magandang itahi yan doon sa nasabi natin kanina na sana yung ating mga kababayan ay sa mga legitimate sources lamang ng information maniniwala, no? Ako po ay legitimate source. Pag ganun din ang ating Tagkawayan Teleradyo, no? Wala pong ASF case sa bayan ng Tagkawayan. ASF free po ang bayan ng Tagkawayan. Meron pong ilang mamimili at ahente ng mamimili na nagpapakalat na meron daw kaso ng ASF sa Tagkawayan, hoping na mabarat ang presyo ng mga baboy sa ating bayan. Ano po? Kung mababa man pong presyo, hindi ito dahil sa ASF. Siguro dahil sa maraming supply or whatever. Ano po? Pero hindi po yun dahil sa ASF. Tayo po ay nag-iingat, no? Katulad ng pag-iingat natin din sa bagyo.
may mga preventive measures tayo para hindi tayo mapasok ng ASF. Papanatilihin natin ASF-free ang bayan ng Tagkawayan. At kung meron po kayong maririnig, yung mga may-ari ng baboy po dyan, kung may maririnig kayo na ahente o mamimili na nagsasabing may ASF sa Tagkawayan, pwede nyo pong i-report sa amin. No? Pwede nyo ipa-report sa pulis. Ipapupulis po natin, no? Sabagat sila ay may paglabag sila sa batas. Ang tawag po doon ay economic sabotage. Ano po? Sinasabotahin nila yung ekonomiya natin. Nakikisuyo po ako, pagtulong-tulungan natin to. I-report nyo sa pulis na kagad at ito ipapahuli natin at sasampahan ng karampatang kaso. Pero wag po maglala, ASF free ang Tagkawayan. At kung may mga nanonood sa ating mga mamimiling galing sa ibang bayan, pumunta po kayo sa aming bayan dahil maganda ang kondisyon ng aming piggery sector. Dito kayo mamili para mas maraming demand, mas gumanda ang presyo ng produktong baboy ng bayan ng Tagkawayan. Okay, thank you po, Mayor. Mayor, nag-start tayo. Discuss natin yung mga trainings yung mga nakaraang linggo. Tapos, may training ulit yata kayo. Kasunod. Actually, sa bukas po hanggang Sabado, tayo po naman ay pupunta doon sa sentro ng Lindol, sa Cebu. Ano po? Meron pong National Cacao Congress. Ano po? Ito ay pangalawang beses ko nang pupunta sa Cacao Congress para malaman natin yung mga latest na balita ano po, tungkol sa cacao industry sa buong Pilipinas. Alam nyo po, yung una kong punta doon sa National Cacao Congress sa Davao, sa Davao, no? Yun po yung nakapagsimula. Magkasama rin kami ni Sharon, no? Yun yung nakapagsimula sa amin through Sharon, no? Nung paggagawa ng tableya sa bayan ng Tagkawayan po. Gusto namin po na pag-attend namin ngayon ay makakuha pa kami ng ibang ideas, ibang impormasyon, ano po, para mas mapalawig, mas mapalago, mas mapayabong ang industriya ng kakao sa bayan ng Tagkawayan. Susunod pala na pag-upo natin dito sa sa office ni Mayor, hot tableya. Okay. So Mayor, ingat po sa biyahe niyo. Pero baka pwedeng isingit na rin natin yung kaso ng flu-like symptoms sa bayan ng Tagkawayan. Yes. Kasi yung isa pala doon sa reason kung bakit po may suspension doon sa ibang mga lugar. Una, yung pangamba sa earthquake, tsaka yung flu-like symptoms. So, yun nga po, nabalitaan natin na meron suspension ng classes, especially for children. No? I think UST pati, hindi ko maalala kung Manila, mga universities Laguna. din nag-require na. Kung napapansin niyo po ngayon no, na dumadami yung parang nagkakatrangkaso. And sa Tagkawayan, napansin din namin may pagdami ng cases. Kanina, ilan yung naging pasyente natin na nagpe-present ng flu-like symptoms. Ang paalala lang naman po natin, no, protektahan natin yung mga kasama natin sa bahay, especially yung mga senior citizens and yung mga pediatric cases. 2 weeks ago, napansin ko na yung pagdami ng kaso and based nga dun sa reports, no, ang laman ng mga ospital, puro bata. Yung laman ng mga ICU, puro bata din nagkakaroon ng pneumonia na pwedeng manggaling sa pagkakaroon ng trangkaso. Sila po yung papakaingatan natin. Kung napansin nyo po na meron kayong sipon, ubo, lagnat, kung meron mga kasamang pananakit ng kasukasuan, kung pwede pa maaari ay mag-isolate po tayo. Huwag na tayo masyado makisalamuha sa mga healthy natin na mga kasama sa bahay. Tingilan po natin ang pagkalat ng virus sa level ng ng kanya-kanyang tahanan. Again, kung meron po kayong mga simptomas ng flu-like symptoms, pwede po kayong magpakonsulta sa Municipal Health Office po. Mayor, baka may dadagdag po ba kayo? O mukhang okay naman po? Mukhang okay na. Pero yun, dagdag lang siguro, no? Kung kayo po empleyado ng LGU at kayo may flu-like symptoms, umabsent na lang kayo, mag-sick leave na lang kayo. Para hindi mahawahan ng ating mga iba pang mga katrabaho. Ano? Tsaka nakakalimutan kasi natin ngayon, nung nawala na, o kumbaga kung nagkaroon na ng vaccine sa COVID, hindi na tayo nag-face mask. May common colds tayo. Actually, nabanggit yan ni Doc Kevin kanina, no, na hindi tayo natuto ng COVID.
Oo nga, nakalimutan natin. Nakalimutan natin. tayo. Akala natin ang face mask ay para lang sa Sa COVID. Correct. Ang face mask po, mapapakinabangan yan kahit anong symptom. Basta may sintomas tayo ng sakit sa Transmittable. lahat ng Communicable sa disease. hangin, face mask po talaga. Also, no, gusto na lang, in fairness naman sa atin, no, gusto natin simulan sa LGU mismo. Nagpalabas naman na po tayo ng health advisory. Kasi isa sa pinakayokong mangyari ay ma-interrupt yung mga public services natin dahil lang sa flu-like dahil sa pagkalat ng mga flu-like illnesses natin. Okay. So meron naman tayong mga measures dyan and inaasahan natin na lahat ng opisina sa LGU ay susunod ng masigasig. You know? So, siguro para lang, kasi ubos na rin yung kape natin, ang pangtapos natin ngayon ay maging alerto, maging handa, at saka maging maingat. Maging maingat tayo lahat, diba? Sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa panonood. Maraming salamat. Maraming salamat Bye. po. Kanino ba ako hanap? Salamat po. Hanggang sa muli po. Bye po.